Pre-prepare na talaga natin na habang dumadami yung mga manok natin, nakakaroon pa tayo ng mga dagdag na source sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Magandang araw sa inyo mga kachiken! Ginagawa mo! Sa magandang araw naman po, welcome back dito sa aking channel. Sa video na ito mga kachiken, napakita ko sa inyo, mag-update tayo dito sa aking backyard area, sa aking free-range chicken na mga manok sa aking area. Ipapakita ko sa inyo mga kachiken para magkaroon din kayo ng idea sa mga nagsisimula, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa pagmamanukan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Okay, dito pala mga kasikin, ito yung area ko. Bali, tinatawag ko ito na breeding area ko. Nandito yung mga yung mga breeders ko naman, tatawagin ko sila. Ito din yung mga iba kong breeders, mga manok. Halo to dito. Yung mga Dominant Sisi, at saka Hubbard, at saka may native din, Basilan. Ito dito mga kasikin. Ito yung grower house. Bali, dito yung mga sisiw ko. Yo, kita mo. Yan. Ito yung mga sisiw ko mga kasikin. Halo to dito, may Rhode Island Red at saka may Hubbard. Okay. Ayan, bali dito ko mga kasikin, nung sisimula pa lang ako, wala pa itong bahay ng manok. Nag-start ako dito, ito lang na area. Makikita nyo yan sa screen. Ano lang dito, una yung mga nalagaan ng mga manok. At ito naman dito mga kasikin, ito yung area ko. At ito yung sulapan ko, kung makikita nyo. Yan yung pinapakain ko sa aking mga alagang manok. Dahil napaka-tipid talaga mga kasikin. Inaluan ko lang ng konting fields at yan na yung pinapakain ko karamihan. Hindi ko siya nauubos. Araw-araw ko itong ginukunan. At saka napakatipid talaga, napakalaking tulong ng asula. At saka napakamasustansya pa siya para sa ating mga alagang manok. Itong ating asulapan. Napakaganda talaga. At dito na mga katikin, ito, papakita ko sa inyo. Ito yung breeding pen ko na ginawa. Ito yung mga ko dito, Rhode Island Red. Yan, kung makikita nyo dito sa unang kwarto, yan itong mga Rhode Island Red na breeders ko. At saka nandito rin sa pangalawang division nila. Ayan. Dito naman, ito yung mga Hubbard. Nakita nyo dito, napakaganda nilang mag-produce din ng itlog at saka karne kasi malalaki. Mga hindi pa nakita sa paggawa ng itong ating breeding pen, may previous vlog na tayo. Pinakita ko doon yung paggawa nito at kung ano yung sofa. Yan, napakaganda po mga kutikin. Ngayon, puntahan na naman natin doon sa taas, doon sa ating range area ng ating mga manok. Kasi dito, ito pala yung breeding area. Tara, puntahan natin pa nandun din yung ibang mga manok natin. Samahan nyo ako mga katigin. At ito na din mga katigin yung aking range area. Yan, makita nyo. Puntahan natin.
Dito yung mga alaga ko mga chicken. Yung mga naka-range. Dito sila gumagala. Papunta doon sa taas. Nung una mga chicken dito, wala pa itong extinction. Bali, nagsimula ko mga alaga. Parang konting kubo lang doon. Saka hanggang sa padami ng padami sila. Kasi ganyan talaga mga kaptikin, kung gusto nyo ding magsimula, hindi naman kailangan na marami agad yung alagaan natin. Magsimula lang tayo sa maliit at palakihin na kung kinakailangan. Ayun, at saka mga kaptikin, tingnan natin yung brooder natin na ginawa, yung steel brooder cage. Tingnan natin doon sa loob. Tara. At ito mga ka-chicken, ito may mga sisiw ako dito. Mix to dito, may mga ano to dito. Hubbard at saka Rhode Island Red, yung iba. Yan, 3 weeks pa lang ito mga ka-chicken, no? Ayan, lalaki na nila. Komportable naman sila. Nakita ko at lulusog ang niliksi pa nila. Ayan, napakaganda yung ginawa nating brooder cage mga ka-chicken. At ito dito mga ka-chicken, ito nga ginawa ko na extinction sa kanila. Dito din sila dumadapo tuwing gabi. Ito. Dito yung dumadapo yung mga naka-range natin ng mga manok. Umuwi sila dito. Dito sila dumadapo. At saka dito rin mga ka-chicken, may mga sisiw din ako dito. Ito yung sa mga native ko at saka yung sa mga basilan na mga sisiw. Dito naka-separate sila. Yan. Marami mga ano dito sila. Nasa mga 70. More or less 70 na mga sisiyo ng ating native at saka basilan. At saka cross na din sa mga tandang natin na heritage. Yan, napakaganda mga ka-chicken. Rhode Island Red to. Ayan, napakaganda. Ayos na ayos. Saka ito dito, ito yung kulungan ng aming baboy. Yan, at saka dito naman, ito yung aking mga pabo. Nakatitin. Ito nga pala itong mga ka-chicken. Ayan. Kung makikita nyo, may mga kulungan. Diyan ko nilalagay yung aking mga ibang manok kung sila ay may sakit at saka yung iba pag kinokondisyon ko o pinapriming yung mga inahin o tandang. Dito na yung range area nila. Dito gumagala yung ibang manok ng mga ka-chicken.
ano din yan, isang farm din yan. Yung mga manok din, pero yung mga manok panabong. Yan, magkatabi lang kami. Importante dito mga katikin, marami tayong saging. Marami pa akong plano dito na improve din sa ating mga manukan. Ganyan lang mga chicken. Sa kailangan talaga, yung sa tulad ng sinabi ko kanina, kapag mamanukan, hindi naman kailangan malaki agad. Magsimula lang tayo sa maliit, lalong yung mga hindi pa naka-experience sa pag-alaga ng manok. Kasi along the way, habang dumadami yung mga manok natin, nalalaman natin kung ano yung mga pangailangan ng manok natin, kung ano yung mga dapat gawin natin sa kanila sa pag-alalaga, kung mga kinakailangan pa na kailangan natin ibigay, natututunan din natin yan habang sila dumadami. Kaya nga, sinasabi na start small and expand when needed. Magsimula lang tayo sa maliit at palakihin na natin kung kinakailangan. Lalo na sa mga katulad ko na backyard lang, pwede na. Simula lang tayo sa maliit. Saka ito, pinakita ko sa inyo yung area. Saka marami pa kong balak dito na improve pa para maganda. Maganda na sa pag-alaga at pwede din natin mapagkakitaan ng maganda itong pag-alaga ng mga manok. Kaya ayan mga katikin, shout out muna tayo sa mga nagpapa-shout out sa atin. Shout out kay Me and Neil, RGB TVs, Ace and Meat Channel, Gintong Arabo TV, at sa lahat ng silent viewers, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay mga katikin, nakita nyo maraming salamat sa inyong panonood at sa mga nakasubaybay dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo dahil nasa 20,000 subscriber na tayo. Maraming salamat sa inyo at ang talang sawang sumuporta. Ako'y nagpapasalamat ng host ko. Binigay niyong suporta talaga. Ingat kayo palagi mga kasikin. God bless. Sorry, it's Thank you. DJ.